Game na ho, mga kababayan. Bibigyan muna namin kayo ng update, no? Dito po sa Richard Gomez versus Kerwin Espinosa. Ito po, bigla nagulat tayo, no? Biglang may barilan na nangyari. At ang sabi nga ni Kerwin Espinosa, si Richard Gomez daw ho. At yung nakalimutan ko yung si Arisa ay mga bata, no? Ni dating Pangulong Duterte. At mukhang gustong puntuhin po ni Kerwin Espinosa dito, mga kababayan, na may kinalaman si Goma doon sa pagbaril sa kanya, mga bossing. Bigyan ko lang ng kumbaga konting background yung mga bago lang ho dito sa ating channel at ngayon pa lang naririnig. Di ba, Cheryl Santa Maria? Tapos mga kababayan, nung sinabi ni Kerwin Espinosa yan, na si Richard Gomez, bata ni Digong yan, at saka yung si Arisa. Yaan. At nakita naman natin, mga 3 hanggang 4 na buwan makalipas, mga bossing, ipinagtatanggol dati ni Richard Gomez, si dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Sabi ko, mukhang tumutugma yung sinasabi ni Kerwin Espinosa dito tungkol kay Richard Gomez, mga kababayan. Ngayon, sumagot si Richard Gomez. Ang sabi sandali, no? Parang hindi naman maganda yung actingan nyo dyan. Staged daw po, mga kababayan. Staged daw po yung nangyaring barilan. Sabi ko naman, tinamaan dito. Tapos ang ginamit daw na bala, double action. Ibig sabihin, pag double action, mga kababayan, yung ginamit na bala, pagka putok doon sa baril, pag tumama sa katawan ng tao, puputok ulit sa loob yun. Talagang ayaw buhayin. Kung ikaw ba naman, stage yung ginawa o talagang pinagplanuhan mo lang yung ginawa na gano'n, mga bossing, pipili ka na lang nung bala, yung tatagos lang, hindi na puputok ulit sa loob. Di ba? At saka papatamaan mo, it's either dito sa kamay lang, para hindi talaga, para sigurado na ikaw ay buhay pa. Dito ho umabot na po sila sa punto, mga kababayan, na pati po yung mga kapulisan mukhang nadamay. At dito na nga po papasok yung ating update for today para po dyan, mga bossing. Ayan, binigyan ko kayo ng kung saan nagsimula at kung saan tayo ngayon. Game! Sabi dito, PNP cops negative in paraffin test but still under investigation in Espinosa shooting. Yan. Alam niyo po ba yung paraffin test, mga kababayan? Yun po yung inilalagay yung kamay doon sa wax. Alam ko wax yun no? Ilalagay, tapos check nila kung merong mga residue nung mga pulbura at malaman kung nagpaputok ka ng baril, etc. etc. At basta yun na yun, mga bossing. Eto, negative yung mga sinasabing mga kapulisan, no? Na sinasabi nung kampo ni Kerwin Espinosa na baka may kinalaman sa pagbaril sa kanya. Po ay nakuha na po yung resulta, nag-negative po ang resulta nito. At yung ballistics po ay nasubmit po ngayon, ang sinasabi daw po na forensics group ng Region 8 ay 2 days lang po. So, ilan sir lahat negative? Sa paraffin examinations po. Yan. Negative yung mga sinasabing mga kapulisan. Pero sabi po, under investigation pa din, mga kababayan. Tingin ko mahaba-haba pa ho ito Yung dalawa Nagulat ako kasi nung biglang sinabi ni Kerwin Espinosa na si Richard Gomez bata ni Digong. Mahaba-haba pa ho yan, mga bossing. At mukhang mainit talaga ang nangyayari doon sa sa politika ho sa kanila, mga kababayan. Hindi ako naniniwala na pinagplanuhan nung kampo ni Kerwin Espinosa yon, mga kababayan. Yung pagbaril sa kanya. Kasi double action ang ginamit na bala talagang talagang yung gumawa nun o yung bumaril nun, mga kababayan, gustong puruhan talaga at tapusin. Iniisip ko na mga posibleng dahilan kung bakit nangyari kay Kerwin Espinosa yon. Di ba si Espinosa mga kababayan, dati, dati siya ay tumestigo laban kay Senator Leila de Lima.
Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos, pagkatapos nun, eto na po, nagbago na ang administrasyon, hindi niya na naramdaman na siya ay sinisikil o pinipilit nung dating administrasyon. Kaya humingi ho ng patawad yan kay Senator Leila de Lima. Iniisip ko po, isa po yun sa dahilan na kaya pinapatira itong si Espinosa, mga kababayan. Or, dahil din po sa politika, no? Dahil po yan, si Espinosa, alam ko, tumatakbo po yan doon sa kanilang lugar. Hindi ko lang sigurado kung congressman or mayor yung kanyang tinatakbo. Sabi ni Jemmy Boy, takot si Espinosa sa mga pulis dahil sa ginawa sa tatay niya. Oo, isa pa, yung tatay niya, mga kababayan, di ba? Mismong sa loob yun. Mismong ang sinasabi ay ang hinihinala, mga kapulisan daw ho. Sabi ni Alberto Pamisan, pasigaw po, sir! Shout out sa iyo, Alberto. Anyway, mga kababayan, para kay Sara, talaga yun, ad na yan, para itim na suot na magnanakaw. Sabi ni ang pogi ko. Siyempre, kandidato yung asawa ni Richard, kasi si Kerwin, kandidato ng mayor. Yan nga, mainit sila dyan At lagi ho namin kayong i-update dyan. Mayor ang tinatakbo ni Kerwin Espinosa. Sabi naman po ni Richard Gomez, mga bossing, yung mga tao daw po na kagaya ni Kerwin Espinosa ay hindi daw dapat pinapaniwalaan, mga kababayan, ayon po kay Richard Gomez. Kasi nga daw po, yung mga background ni Espinosa ay kagaya niyan, di ba? Yung mga drug lord, etc., etc. Yan po. I-update pa din po namin kayo dyan, sa mga pangyayari dyan kay Richard Gomez at Kerwin Espinosa. Tumungo tayo ngayon, mga kababayan, doon sa mga alipores ni Buloyski. Tanggalin ko na to, Yung mga alipores ni Buloyski, hindi napapagod, mga bossing. Patuloy pa din, no? Ang pagdepensa. Patuloy pa din po ang pangangampanya kay Buloyski. Kasi itong mga taon to, ang pagkakamali. Etong mga tao na to, naniniwala mga kababayan, na number 1 si Buloyski. No? Ewan ko kung saan nila nakikita yung survey at saan nakukuha yung survey na pinapaniwalaan nila, mga kababayan. Bakit to? Kasi merong sinasabi itong si Dada. Nakita nyo na yan, di ba, sa Congress. Ganun, nakaganon lang. Mukhang engot. Kasama doon sa pinatawag yan.